Maging sa listahan ng world's highest paid athletes, tila nagtatagisan sina pambansang kamao Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Nangunguna sa listahan ng Forbes magazine ng atletang may pinakamalaking kinita, si Mayweather, $85 million o katumbas ng 3.5 billion pesos. Ang kinita niya mula sa huling 2 laban. Pangalawa naman si Pacman na kumita ng $62 million o 2.6 billion pesos mula sa kanyang laban at endorsements. Nalaglag sa ikatlong ranggo ang golf champion na si Tiger Woods na nanguna sa listahan simula 2001. Kasama rin sa top 10 sina Miami Heat star LeBron James, Kobe Bryant at football star David Beckham. Mga binaha sa maasim sa Sarangani naman ang hinatira ng tulong ngayong araw ng kanilang kongresistang si Manny Pacquiao. Mula sa Sarangani nakatutok si Haji Rieta. Sa ikalawang araw ng pagbisita ni pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao sa mga nasalanta ng baha, tuwang-tuwang kanyang mga kababayan sa bayan ng Maasim dahil sa tulong na kanyang dala para sa kanila. Personal niya uling inabot ang sako-sakong bigas para sa mahigit 300 mga mangisda. Meron din mga kunting mga financial para sa kanila, sa bawat pamilya. Ito, immediate action, bonus ko ito, parang balato ko sa kanila galing sa Bradley Fight. Bukod sa bigas at mga pagkain, mabibigyan din ng pera itong mga mangisda na na-rescue mula sa kapahamakan sa gitna ng dagat upang muli sila makapagsimula at magkaroon nga ng maliit na pangkabuhayan. Bukod sa bayan ng Glan na pinuntahan ni Manny noong linggo, nasa ilalim din ng state of calamity ang Maasim dahil sa storm surge. Ayon kay Pacquiao, ilalaan muna niya ang kanyang oras sa pagtulong sa mga nasalanta, saka siya babalik sa Amerika para sunduin ang kanyang mag-ina. Pag natapos na itong problema dito sa Sarangani, so saka ko iwanan. Isa sa mga nabahaginan ng tulong ay si Junjun Liego na 4 na araw nawala sa laot. Nang kausapin namin nito lamang Biyernes, halos maiyak pa ang kanyang ina dahil sa pag-aalala. Ako ka ng alon, na makaya. Ito na anon ko sa kuwan, ito na sa sakom na sa Indonesia. Nararamdaman niyo na ito na si Junjun, buhay siya, nakabalik? Masaya. Bakit po? Nakikita na siya sa aming pamilya. Mag-isang linggo na ring nakalipas nang mawala ang asawa ni Maricel Sunico na si Cesar, isa ring mangisda. Panalangin niya, sana napadpad lang sa ibang lugar ang asawa. Kahit anong gawin ko, hindi ko kaya silang buhayin kung di umuwi. Isang linggo pa nga lang daw nakapiling ng mister niya ang kanilang 2 linggong kulang na bunsong anak na si Junior. Sa buong Sarangani, 12 mangisda pa rin ang nawawala. 4 mula sa bayan ng Maasim. Wala po tayong magawa sa search and rescue, lalo na sa karagatan. Hindi natin basta-basta lang na ilabas din yung rescue team dahil delikado rin ang pamumuhay nila, no? Mula dito sa Sarangani Province, Haji Rieta, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Natutuwa ang ilang Kapuso stars ngayong umuusad na ang anti-stalking bill sa Kongreso. Sakaling maaprubahan, maaari nang makulong ang mga mapapatunayang stalker. May report si Kata Tibayan. Sina Sam Pinto, Bea Binene at Julie Ann San Jose. Ilan lang sila sa mga artistang biktima ng stalker o yung individual o grupo na obses sa isang tao na hanggang pribadong buhay nito inaalam. Kwento ni Sam, nakaranas na daw siya ng stalking sa Twitter nang minsan mag-tweet siya ng nais niyang kainin. Laking gulat daw niya dumating sa kanyang bahay ang pagkain. After an hour, meron nag-doorbell sa bahay. May guy na may dalang barbecue. We're like, paano niya alam bahay ko? Oh my gosh. Habang si Julie Ann, flatter daw nung unang makatanggap daw siya ng mga bulaklak at sulat mula sa isang secret admirer. Umabot daw na 1 taon ang pagbibigay sa kanya ng mga bagay na tila nanliligaw. Pero hindi raw ito nagpakilala sa kanya. Nakakilabot lang. Hindi ko naman kilala yung kung sino yun, di ba? Hindi mo alam kung sino yung tao yun, kung ano ba yung, yung pagkatao niya, ganun. Ibang klase naman ang pinagdadaanan ni Bea. Ginugulo siya ng kanyang stalker na nagsimula sa pagsunod sa kanya nito sa kanyang mga schedule at pribadong lakad. Huwag naman masyado kasi kahit naman paano we need privacy. Kaya natuwa ang tatlo na malamang umaandar na ang anti-stalking bill sa Kongreso.
Layon ng panukalang batas na kasuhan at ikulong ang mga mapapatunayang stalker. 1 hanggang 6 na buwang pagkakakulong at multa na 1 hanggang 5,000 piso ang parusang nakatakda sa anti-stalking bill ng Senado. Hindi naman itinuturing ng mga artista na stalker ang kanilang fans dahil kung wala raw ang fans, wala raw silang karir. Ayon nga sa isang fan ni Bea at Julian, alam daw nila ang kanilang mga limitasyon. Bilang pagsuporta, sinusundan nila ang mga proyekto at mall shows ng kanilang mga idolo. Pero hindi na dapat alamin pa ang address at private number ng kanilang idolo. Siyempre, pagka-personal life nila, sa kanila na yon. Pero yung nilalabas nila sa TV, yun lang yung yung sila, gano'n. May limitation pa rin yung pagiging fan namin. Pag may gathering sila ng mga family and friends lang, gano'n, sila-sila na lang, hindi na kami nakikialam. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Si Sam Pinto na naman, sexy naman sa isang men's magazine. Ang kanyang photoshoot, matutunghayan mamaya sa Chika Minute. Susunod, reporter sa NAIA nag-propose ng kasal sa balikbayang girlfriend. Dolphy sumasailalim sa blood transfusion. At Michelle Madrigal, sinagot ng issue kung magpaparetoke siya para sa Sexiest Women Contest ng isang men's magazine. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.